bawat isa. Good morning, good morning. So, isaw na naman po mainit na Sunday sa bawat isa. No? So, praise God sa presence po ng bawat isa. And last week po, we celebrated the Thanksgiving Sunday, tama, no? So, kung naaalala nyo na nagsulat tayo na Thank You Jesus natin last week, which is hinulog natin sa box sa harapan na. And I believe ito po ay act of gratitude and surrender natin sa Diyos. Pero, na-realize ko po na madaling magpasalamat sa Lord kapag align sa Kanya lahat na nangyayari sa buhay natin. Sa mga estudyante, syempre pag bakasyon, thank you Lord, di ba? Pero pag back to school, another dasal na naman. Sa mga workers, kapag promoted, kapag low ang workload, madaling magsabi ng thank you, Jesus. Pero na-realize ko po, paano kapag tayo ay nasa panahon ng either may kamag-anak or kaibigan na nawala sa mundong ibabaw. So, tayo po ba ay makakapagsabi pa rin na salamat sa Lord sa gitna ng kamatayan? So, I have a friend po na recently, we visited yung wake ng kanyang kapatid. So, na-bless po ako doon sa pamilya nila kasi hindi mo mafe-feel na nagmo-mourn sila in a way, pero usually naman yun kapag grieving ang pamilya, hindi mo pa nakikita doon yung morning season or morning phase nila. Pero na-bless po ako dun sa sinabi ng mother nila. Para kasi ang kwento nagda-doubt yung magkakapatid tama ba yung naging decision nila when it comes to medical procedures. Ang sabi po ng kanyang parents or mother specifically is hindi ko sure kung ano yung pinaka-word, pero ang sabi is hindi tayo mas marunong sa Diyos. So kapag ang Diyos nag-decide na kunin na siya, wala tayong magagawa doon. Kahit anong galing ng doktor, wala tayong magagawa doon. So, hindi man tayo same ng situation sa friend ko na yon, pero I believe may mga pagkakataon tayo sa life natin na we feel lost, may mga nawalan ng pangarap, nawalan ng provision, sa pera man yan or sa moral support ng family. So I believe po, nakatatagpuin po tayo ng Lord sa mga, lalo sa mga sitwasyon na yon, dahil sabi nga, di ba, the Lord is mas malapit sa mga broken-hearted. So, I pray sa bawat isa kung ano mga pinagdadaanan natin, we always put in mind na ang Diyos po ay hindi against sa atin. So, lagi po ang Diyos para sa atin. And, naniniwala po ako na marami po tayong Thank You Jesus last week na naisulat. And meron din po siguro tayong mga naipon pa this week, no? Na pwede rin po nating itabi pa or bulsa niyo muna yan para sa mga susunod na weeks. Pagdating ng ating Thanksgiving is pwede rin natin siyang kasulat ulit sa papel at ma-surrender natin sa Lord. And I'll give you probably 1 minute to share sa mga katabi niyo, 1 minute lang, kung paano kayo kinagtagpo ng Lord this week. So, 1 minute, paano kayo kinatagpo ng Lord this week? Ako din, Chichika. Paano ka
Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, maaari ko po ba kayong maanyayahan tumayo so we can open our celebration by prayer? Thank you po. Alright, let's pray. Heavenly Father, Jesus, salamat Panginoon sa araw na to, Jesus. I pray, Lord, na Ikaw ang maging Diyos ng bawat isa this week. Salamat, Lord, sa presensya mo sa tahanan mo na to. I pray, God, your Spirit will dwell sa bawat isa. I pray, Jesus, na open our hearts, open our senses, Panginoon, to encounter you once more today, Jesus. And nawa lagi po namin i-declare sa sarili namin na hindi mo kailangan ng kahit na anong kagalingan namin, pero yung puso lang namin, Panginoon, ang hinahanap. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, isang tanong, isang sagot. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ako parang mga nanghihina ang mga anak ng Diyos ngayong umaga na to ha. Papayag ba tayo ng ganon? Siyempre hindi. Ulitin mo natin. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga na to? Amen. Amen. Alright. So, as we proceed po dun sa ating unang kanta, I just want you guys na magkaroon ng interaction. Kasi baka mamaya, umaattend lang tayo dito, pero hindi naman talaga tayo magkakakilala. Though yung iba dito, syempre, family na ni PM, ganyan. Pero I just want you guys na lahat, as much as possible, lahat po ay makakamayan. Okay? Meron tayong camera dito guys ha. Pag kayo, hindi nyo nakakamayan, alam nyo na. Ayan. Pero ang ano lang po talaga dito is makasalamuhan natin yung mga nakakasama natin dito sa service. Ayan. So, come on. Habang tumulog tayo at tinaawitan natin ang ating Panginoon ngayong umaga na to, kamayan natin ang bawat isa. Hallelujah, Lord! Ako din. Kaya po ba ang lahat? Halina't sama-sama, purihin natin siya. Sama-sama. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah, Lord. We worship you, O God, in this place. So, God, Halina't sama-sama, purihin natin siya. Sama-sama, sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. hallelujah, Lord. We worship you, O God, in this place. Yes, O God. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Diyos, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, O God, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, O God. We worship you, O God, in this place. Patuloy ka namin, papupurihan, Panginoon, dahil mahal na mahal ka namin. Amen? Sabihin natin
Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. And dyan, yan, sige, patuloy natin mapulihan ng ating Panginoon ngayong umaga na to. Worship you, Jesus. Palakpan po natin ang ating kamay. Hallelujah. Yes, so God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal, papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailanman hindi kita'y pagbabalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Let's declare this. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailanman hindi kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Muli po. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, oh God. Lord, we continue, oh God, to praise you, Father God, in this place. And Lord, as we sing this song, Father God, we know, God, that you continually proclaim, Panginoon, sa bawat isa. Pinapatunayan mo na wala kang katulad, Panginoon, sa mundong ito, Father God. Tanging nag-iisa ka lamang, Panginoon. Hallelujah, Lord.
maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, patuloy mo tayong mawin at isipin na nandito ang ating Panginoon ngayon. Thank you, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Church, Wala kang hallelujah, Lord Jesus, oh God. Let your people sing of God in this place. It's Jesus, oh God. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa hamang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Let's play this, church. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Praise you, God. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, Hallelujah, Jesus, oh God. We worship you, Father God. Tunay nga kami, Panginoon, na wala kang katulad, oh God, sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. At ikaw lamang, Panginoon, yung kaisa-isang nagbibigay sa amin ng dakilang pag-ibig, oh Father God. And as we worship you, Father God, that you be the center, Father God, of this church. At patuloy kang maitaas ng mga anak mo sa lugar na ito. Hallelujah, Lord. Tunay nga na dapat kang dakilain, Father God. We worship you, O God, in this place. Hallelujah, God. ako'y iyong natatamuhan. Sa'yo na ng aking kasawian, niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong Yes, Jesus. sa dilim at aking pagkakulang. Ngayon sa iyong biyaya at sa langit ng pag-ibig umaawit. O Jesus, ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay.
Ako'y nabihat sa dakila mong pag-ibig, umaawit o galit. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Oh Diyos, yes Jesus, oh God. Lord, para sa'yo lahat ng ito, Panginoon. Yes, oh God. Bibigay namin lahat, Father God. Yes, Jesus, oh God. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang tulog ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang tulog ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y laging sa'yo. Come on, church. Laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Worship you, Jesus. Let's appreciate the work of the Lord in our lives. Hallelujah. Let's give God the big, big hand. Hallelujah. Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka. Mabuti ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-asa. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa lakas. Salamat, Panginoon, sa pag-asang patuloy at patuloy mong pinaparanas sa aming lahat. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil sa buhay mo may tinatanaw kaming buhay na walang hanggan. Salamat dahil sa buhay na binigay mo sa amin. Nakakaranas kami ng katapatan mo sa buhay na to. Salamat po. Hallelujah, hallelujah. Kinikilala po namin, Panginoon, ang katapatan, pagpapalat, kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil ikaw ay tunay na tapat at sapat sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hindi ka nagkulang kailanman, O Diyos. Salamat po. Sa kabila ng krisis sa Pilipinas, sa bayan namin, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat po. Salamat, O Lord, dahil ikaw ay dakila sa mga buhay namin. Salamat dahil nandito kami sa buhay na to na may pagkakakilala sa iyo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Sambahin ka sa buhay na to. Lord, maraming salamat po. For you are good in our life. For everything that you are doing in our lives. Salamat po. Kinikilala namin, Panginoon, ang katapatan mo at maingat po namin sinusurrender sa iyo ang buhay na to. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin.
Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, kung sino man po dito ang anak mong tinatawag mo, it's gonna be a yes and amen in the name of Jesus. Lord, let them have the courage in saying yes to you, Father God. Lahat po na nangihina ngayong umaga, palalakasin mo sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang kalakasan at ang pag-renew mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga panahon sa linggo na to na nahirapan kaming makita ang pag-asa, may this time be the time to see you through and through, Panginoon. Hallelujah. Manguna ka po sa amin ngayong umaga, Panginoon. Tinataas po namin ang bawat tao, ang bawat pamilya na nire-represent ng mga anak mo na nandito ngayong umaga. Bless every home in the name of Jesus. Bless every heart's desire of your children in the name of Jesus. Lord, bless every dreams. Bless every heart right now. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Maging kalakasan, kapahingahan namin ang presensya mo. May this time be the time that we will be spirit-filled in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Mabuti ka, mapagpala kang Diyos, tapat kang Diyos kailanman. Samahan niyo po kami ngayong umaga as we listen and receive your word. Speak to us, Holy Spirit. We invite you in this place. Move in this place freely. Move in our lives. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Holy Spirit. We love you, God. This is our prayer in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And all God's people say Amen. Amen, amen, amen. High five mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, nagagalak ako, nandirito ka. Nagagalak ako, nandirito ka. Makakaupo na po ang bawat isa. A Hopeful Sunday, Church. Sabihin mo sa katabi mo, a Hopeful Sunday. Ang bilis ng panahon. May na po, napakabilis talaga. Pagbati po sa bawat isa na nandito. Nakakatuwa kanina kasi ang pagbabati ni Zoe, talaga naman wala tayong magagawa, kakamayan natin lahat. Ganon din si Cathy, Pero nakakatuwa kasi na i-embrace natin yung thought that we are a community and we are the church that loves God, makes disciples, and brings hope and purpose to people through Him. Hallelujah. As we start this morning, very short recap lang po, yung pong, nung February po, wala tayong ibang pinag-usapan kundi ang pag-ibig ni Kristo. Syempre, opening po tayo nun. Nung March naman, pinag-usapan natin ang buhay ni Peter. Nung April, last month lang, si Moses, napakabilis. At ngayon pong May, ang pag-uusapan natin ay si David. Sino po itong nakarinig na ng kwento ni David sa Bible? Magsabi ng hooray. Hooray! O, huwag na tayo mag-benediction na tayo. Alam niyo na pala lahat. Ang buhay po ni David ang pag-uusapan natin ngayong umaga. And he is known as the man after God's own heart. Praise God. Si David po ay umikot ang buhay sa pagsamba, katapangan, at repentance. Pagsisisi, This morning po, we will be talking about 1 Samuel chapter 16, verse 6 to 13. Ito po ang konteksto natin ngayong umaga at medyo mahaba po ito. So I highly encourage everyone to read your Bible at home. Magbasa po tayo ng Bible. Amen. Amen. Pero syempre, bibigyan ko po kayo ng summary sa pag-uusapan natin ngayong umaga. So, we're not gonna read it all in this time, pero bibigyan ko po kayo ng konteksto or buod sa kwento na ito. Ang bahagi pong ito ng Biblia, sa kwento po na yan, dumating po ang propetang si Samuel sa bahay ni Jesse para pumili ng susunod na hari, Hari sa Israel, kapalit po kay Saul. So, nung time na yon, syempre, kung titingin ka ng susunod, after nung nauna, madali nating husgahan or
piliin ang susunod based sa nakikita natin sa panlabas, no? So, isa-isa niyang nakita ang mga anak ni Jesse. Akala niya yung panganay. So, si Eliab. Akala niya si Eliab ang pinili ng Diyos. Bakit? Ang itsura niya kasi ay, ang sinasabi sa Biblia, may itsura, matangkad. Pero sinabi ng Diyos kay Samuel na huwag tumingin sa panlabas na anyo. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso. So, tinitignan ng Diyos ang lahat ng nakatatandang anak. So hanggang sa tinanong kay Samuel kung may iba pa ba. Sinabi ni Jesse na may natitira pa. Sige, may natitira pa po ang bunso na si David. Na noon ay nagpapastol ng mga tupa. So sa madaling sabi, tinawag po si David. Pagdating niya, sinabi ng Diyos kay Samuel na siya na ang napili. Kaya't kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran si David bilang hari. Ngayon, mula noon, sumakanya na po ang banal na spirito ng Diyos dahil siya na ang napili. So madaling sabi, hindi mahalaga sa Diyos o hindi mahalaga ang panlabas na anyo. Ang Diyos ay tumitingin sa puso at pagkatao. Kahit si David na pinakamaliit at hindi inaasahan, siya ang pinili ng Diyos. Pero sa mata ng iba parang hindi obra. Bakit? Kasi nga maliit siya or sa panlabas siguro hindi ka tanggap-tanggap. Ipinapakita na ang Diyos ay maaaring pumili ng taong hindi inaasahan ng tao. So si David nagsimula bilang pastol pero naging hari dahil sa plano ng Diyos. Ganon din po tayong mga tao. So when we are about to choose leaders, friends, or even opportunities in our lives, we often look at what is visible, which is yung appearance. No? Kahit nga hindi mo pa kilala talaga yung tao, sa panglabas lang masasabihan mo na ay, ito, mukhang ano to. Mukhang hygienic to, laging bang-bangoy. No? Or kaya parang mukhang yayamanin to, laging naka-gold. Alam niyo lang yun. Di ba? Parang ano to, siguro lahi to ng mga matatangkad. Lahat sila matangkad, no? So, we often look on what is visible, what is the appearance, the skills, background, or even yung confidence. Bakit mo masasabi? Di ba tayo pag meron tayong sabihin mo ng acquaintance, hindi mo naman totally kilala. Pero para makilala mo, in today's generation, anong gagawin? I-stalk. Yan. Okay? Titignan ng mga social media. Uy, parang ano to, laging nagtatravel. Uy, parang ano to, laging ano ang post. Ay, ano to, mga post nito parang, siguro single to. Diba? So, it's easy for us to judge or to comprehend sino ang isang tao based on what we can see. Even yung background, makikita mo na. Bakit? Pag nag-social media, ito nanay, ito tatay, ito yung mga kapatid. Kasi nandun na lahat no? But God does not work in that way. Hindi po ganun tumingin ng Panginoon kung paano tayong tumingin. In 1 Samuel chapter 16, we see a powerful contrast between man chooses and how God chooses. Samuel was sent to anoint a new king. And even he almost got it wrong by focusing on the outward appearance, God corrects him with a timeless truth. Ano yung timeless truth nun? That man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. That is in verse 7. Ito pong mensahe na to ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng paalaala what truly matters to God. No? It's not about what people see, but what He sees within us. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin is about what kind of heart God is looking for. Ano bang klase ng puso yung hinahanap ng Diyos? Ngayong umaga, samahan niyo po ako na pag-usapan that what heart God is looking for. Una, what God is looking for? God looks for a humble heart. Sabihin mo sa katabi mo, humble ka ba? Or mayabang ka? O nuknukan ka ng hambog, okay?
God looks for a humble heart. When Samuel saw Eliab, he was impressed by his appearance and assumed he was God's chosen one. But God rejected him. Bakit? Bakit siya nireject ng Panginoon? Because outward strength and appearance are not enough for God's calling. Hindi po doon nababase doon, no? Instead, God chose David, the youngest, the least expected, and the one who wasn't even invited at first. Si David po ay nagre-represent ng humble heart. Someone who does not depend on status, position, or even recognition. Di ba tayong mga tao, ang dali sa atin mamangha sa taong ang daming parangal, sa taong ang daming posisyon, sa tao na mayroong sinabi ang status sa mundo na to. But God doesn't look after that thing. You know? Pagka po sinabing humble heart tayo, or God looks for a humble heart, ano po ang ibig sabihin nito? Una, a humble heart does not seek attention, but seeks God. Very simple, no? We do not need the attention of others. Kung meron, hallelujah, praise God, blessing them. But first and foremost, we seek God. A humble heart does not boast in strength, but depends on God. No? Hindi natin niyayabang yung lakas natin. Pagka may natanong, paano mo nagagawa yan lahat yan? God is good. This is God's way of blessing me with this kind of strength. Sa Lord lagi ang papuri. A humble heart, it is willing to be overlooked by people as long as God sees him. Alam nyo, iba po yung pakiramdam na you let people look down on you as long as you know God knows you very well. Nung mga bata po, marahil siguro tayo, no, or ako din, gano'n. Pag may nalaman ako, sabi ni ganito, gano'n pala. Ay, paglalaban ko talagang, nako, papatulang ko talaga. Talagang, I want to make sure that you know it's not what you think. Ito ang totoong ako. Yung talagang parang kakalabanin mo lahat para mapatunayan na hindi totoo yan. But a humble heart, it is willing to be overlooked by people as long as God sees you. Walang ibang mahalaga na nakakaalam at nakakakilala sa'yo kundi ang Panginoon. God looks for a humble heart. Humble ka ba? Kayo na lang sumagot na. Humble ba tayo? In the name of the Lord. Magiging humble pa lang, PM. It's never too late, no? What God is looking for, what kind of heart God is looking for. God lifts up those who are low before Him, not those who are high in pride. Ang tunay pong anak ng Diyos ay marunong mapagkumbaba, maging mapagkumbaba. No? At napakahirap nito, of course. Kaya nga we always need the grace of the Lord. Kasi hindi mo siya magagawa apart from Him. So pag nagawa mo siya, nang wala ang Panginoon, baka may expiration yan. Pero when you do it, that is really in line with the Lord. Masusustain mo yan hanggang huli. Hanggang sa makikita mo na lang pagpapala sa ibang tao yung humility mo. Kasi even ikaw, you don't know how. Dahil dati kung ikaw yan, hindi ako to, hindi ako ganito. But it is pretty obvious that God gives up those who are low before Him. And kung hindi nyo pa po ito nararanasan, let's aim in this life na maranasan natin yun. Na makikita mo literal, inaangat ka ng Diyos. Makikita mo literal, tinataas ng Diyos yung buhay mo. Magugulat ka na lang sa mga supernatural blessing, magugulat ka na lang sa mga supernatural kind of breakthrough sa buhay mo. Madalas yung hindi mo pinag-pray pero binigay ng Lord. Why? Because He is good. He is good. He is always good. God looks for a humble heart. Pangalawa po, God looks for a faithful and obedient heart. When David was called from the fields, he was not in the place or in the spotlight.
Nung tinawag po siya ng Panginoon, wala siya sa malaking or magarbong eksena na makikita siya. Hindi. He was faithfully tending sheep. Siya po ay nagpapakain ng mga tupa, siya po ay nag-aalaga ng mga hayop. So even in the small responsibilities, David was proving that he is faithful. No? Kaya nga po sa buhay natin, sa buhay nating lahat, sa kanya-kanya nating buhay, do we find ourselves faithful in our work? Basically, in our work, faithful ba tayong gumising ng maaga para magtrabaho? Naalala ko po, nung mga times na may ira po kasi sa MNB na nagtatrabaho ko hanggang 9 p.m. 7 a.m. hanggang 9 p.m. Ganun, as in, straight yun. Parang lunch break lang ang pagitan. Mga pandemic time po nun. So ako laging, grabe, nakakapagod talaga, ganyan. So madalas, syempre bawal naman lumabas nun, ang nakaka-receive ng mga rant ko sa buhay eh ang nanay ko. Grabe talaga, pagod na ako. Tapos lagi naman niya ako nare-review na ikaw na, huwag mong sinasabi na ganyan ang pinabinigay ng Panginoon sa'yo. Kung hindi mo kaya ng oras na yan, edi huwag mong kunin pero hindi ka dapat nagre-reklamo at pinagkatiwala sa'yo. Hindi mo pinag-pray mo yan. So ako mismo na, pinag-pray ko nga pala to. So mula nun, parang grabe yung guilt ko pagka yung halimbawa online class, nalilate ako ng, halimbawa 6 o'clock ang klase. Tapos naranasan ko na 6 o'clock ang klase, mag-open ka ng laptop, 6 o'clock. Diba? Parang, Lord, pagod na ako. Simula po na nagkaroon ako ng prayer of spiritual excellence and excellence in everything. Parang, Lord, tulungan mo po akong maging tapat kung saan mo ko nilalagay. Diba? Ganon din po sa atin. Lord, tulungan mo akong maging tapat sa pag-aaral. Lord, tulungan mo akong maging tapat sa pagiging asawa. Lord, tulungan mo akong maging tapat sa pagiging ina. Yes, happy Mother's Day next week, mga mommies. Tulungan niyo po akong maging tapat sa kahit na anong ginagawa ko sa buhay. Because the Lord honors it. The Lord honors the faithfulness that we are giving even in the smallest thing. And this shows us that God observes how we act when no one is watching. Madalas sa buhay natin, parang ang dali sa ating galingan ng mga bagay-bagay pag may nakakakita. Diba? Ano ka, on action ka, talagang very active kang gumalaw sa lahat. Bakit? May nanonood eh. Diba? May nakatingin eh. But when no one is watching, God observes how we act. No? Ano pong naging puso ni David? Bakit po siya ang napili? Una, David's heart was faithful in small things. Maliit na bagay, tapat siya. Isipin niyo po kung, di ba minsan, hindi ko alam kung sino po dito yung may mga pets sa bahay or may mga alagang mga animals, kami po meron din. So, automatic yun, pagdating ng umaga, si Hanyo, magtutubig na yan. Sa mga kaibigan ko rito, kilala po din si Hanyo. May almusal siya, may lunch siya, may dinner siya. Bukod pa yung pag umaalis kami, may pasalubong siya. Kasi pag wala, talagang iiyak siya. Matik, di ba, karaniwan po ang aso, pagka po umalis ka, darating, magagaganon sa amo, Si Hanyo po ibang klase, bukod doon ang bag, aamoy-amoyin. Kasi alam niya na may uwi siya. Dapat. So, naging po kasi namin na, sige, tayo mo, dito ko muna, pagdating namin, uwiyak ka namin. Yan. So, parang na-instill sa kanya yun. Being faithful in caring these animals that God has given us. Being faithful in the one that you're doing every single day. O sige, yun? Trabaho. No? Hindi po sa lahat ng pagkakataon masarap magtrabaho. Kahit sa mata ng iba, ang trabaho mo ay madali. Pwedeng sa mata ng iba, anong trabaho mo? May pirma lang ako. Pero hindi, di ba? Mahirap pumasok araw-araw. Kahit yung nasa bahay ka lang, mahirap magtrabaho. Hindi siya laging madali. Hindi siya laging masaya. But the question is, are we being faithful to it? Diba?
bilang mga tao, ang daling makita ng mga wala tayo. You'd never know. Ang daming taong nananalangin ng trabaho. No? Tayo may trabaho, pero kailangan sikipan yung tornilyo para maging faithful. Kasi nga, ang hirap di ba? But David's heart was faithful in small things. That's why God chose him. Ano pa? David's heart was obedient even in hidden place. Tapat siya kahit walang nakakakita. Tapat siya kahit siya lang ang nandun. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, pag mag-isa ka, sino ka? Pag mag-isa ka lang, walang nakakakita, ano ang takbo ng puso mo? What is the condition of your heart when you are alone? What is the condition of your heart when you are in a hidden place, no? What is the condition of your heart when you are literally all by yourself lang? Diba? Ano ang kondisyon ng puso mo pagka nakikita mo na walang nakakakita sa'yo? David's heart was obedient even in hidden places. Ano pa ang puso ni David? David's heart was consistent in responsibility. Hallelujah. Ang bawat responsibilidad po na binibigay sa atin ng Panginoon, whether you believe it or not, whether you like it or not, ito po ay pagpapala. Pagpapala. For all you know, kaya binigay sa iyo ng Panginoon yan dahil may tinuturo sa iyo. Isipin mo, kung hindi binigay sa iyo ng Diyos yan, sinong gagawa? Kung hindi ikaw, sino? Ang buti ng Diyos kasi hindi mo alam yung kakayanan mo, ang Diyos alam. Hindi mo alam kung ano yung kaya mo, ang Diyos alam. 'Di ba? Naalala ko dati may nakita po akong meme na yung parang basta pagdating sa girls na yung parang pag mabigat, 'di ba, hindi kayang buhatin. Pero pag ikaw lang pala mag-isa, wala ka. Sa MNV ako nagbubuhat ng tubig mag-isa. Pero dati parang pagka may darating na parent ko, di ko lang naman po nung na-realize ko kaka-gym ko, kaya ko pala itong so yung ganyang galon, ako naglalagay mag-isa nun. Pero dati hindi ko ginagawa yun kasi ang iniisip ko mabigat. Ay, kaya ko pala. And it's a blessing na kaya ko. Kasi paano kung wala akong maaasahan or mahihinga ng tulong, sino gagawa? Hindi pa naman ako magician na Holy Spirit, let the water fill the, diba? So, we must be consistent in God-given responsibility in our lives. In the same way kay David. Kasi again, kung hindi tayo magiging responsable sa kung saan tayo nilagay ng Diyos, sinong gagawa? But the Lord blessed us with so many things. Even yung marahil yung mga bagay na hindi mo na nga nakikita o napagpapasalamat. When was the last time you thank God na kahit na mahal ang kuryente, may kuryente tayo? When was the last time you thank God that we are able now to eat what we want? Ito po basic, pero naalala ko nung bata ako. Hindi ko alam tandang-tanda ko lang na nung bata ako. I think, I was grade 1 that time. Na pagka magkakalagnat ako, ang ipapangako sa akin ng tatay ko, dali magja-Jollibee tayo pag ininom mo yung gamot. Typical na bata, no, na parang, iinom ka, ayaw mong uminom ng gamot. Kasi malaki yung biogesic, so tinutunaw. Ang pait-pait ng time na yon. Tapos ang laging pangkutuba. Sige, dali, inumin mo na to, mamaya bibilang kitang Jollibee. Anong gusto mo sa Jollibee? Pero ngayon, kahit mag-grab tayong lahat, magja-Jollibee tayo. Kung dati, panakot lang siya na, uminom ka ng gamot, magja-Jollibee. Ngayon, ang dami mo na. Dati nga, pupunta ka lang ng handaan kasi may libreng Shanghai. Di ba? Ngayon, gusto ko na Shanghai. Yung mga maliliit na bagay na marahil hindi na natin naihihingi ng pasalamat sa Panginoon. The life, tubig, Alam niyo yung saya ng tao pag kayo nag-brown out? Tapos pag yung may kuryente na! Talagang akala mo, no? Saglit na panahon lang walang kuryente. Tapos, init. Diyos ko, napaka-init. Totoo yun. Ano pa? Yung tubig. Di ba pagka walang tubig, hindi ka makaligo. But we have water.
And that is something that we can thank God about. Meron po akong bagong binabasang libro. Kagabi lang. Nakuha ko lang siya kagabi. Ang title po ay The Power of Thank You ni Joyce Meyer. Ang sabi po doon kung tayo daw po ay iisa-isahin yung mga dapat ipagpasalamat sa Diyos, hindi daw matatapos hindi sapat ang isang araw para banggitin mo yung pasasalamat mo sa Diyos. Hindi ko po alam sa inyo, pero ako po, what I experienced, yung pinakamatagal na prayer time na naranasan ko, 4 hours. Sabi ko, tapos sabi niya, hindi sapat ang isang araw na sabihin mo lahat. Hindi pa patay ko yun, napasalita pa yun. Ako si voicemail, Lord, alam mo ba? Thank you kasi ganito, ganyan. We must be consistent in our hearts, taking the responsibility God has given us. At yun po ay dapat nating pinapanalangin. Kasi sa buhay ni David, pag titignan natin, before he ever fought Goliath or bago siya maging hari, he was already living a life of obedience in private. Hindi necessary nito na sinabi ng nanay mo, sabi ng tatay mo, sabi ng boss to, sabi ng boss mo. This is really about you having life in private. Are you being faithful? Are you being obedient to a hidden places? Are you being consistent in your responsibility God has given you? Bago pa siya maging hari, tapat na siya. Tayo, pinarangalan na tayo na anak ng Diyos tayong lahat. Ngayon, kung tatanungin kita, bilang anak tayo lahat ng Diyos, tapat ka ba? Tapat ka ba sa buhay na binigay sa'yo ng Diyos? You know, one thing that is very amazing about this story is that God does not promote people who are only faithful in public, but those who are faithful in private. Isang tibok po ng puso ng Diyos is, alam niyo pakiramdam ko kung bakit sinabi ito ng Lord. Kasi pag may mga kasama tayo, halimbawa ito, community, even we are in church right now, mamaya, fellowship, ganyan. Hindi naman yung private time Diba? We get to, hello, kamusta? O saan tayo? Ganyan. Pero pag mag-isa ka lang, yun yung pinaka-best time ng makipagniig sa Panginoon. That's the time that we are searching our hearts before the Lord. Kaya tignan nyo, pag mag-isa ka lang, when you pray, magugulat ka na lang. Minsan nga, wala ka pang sinasabi, lumuluha ka na. Alam ng Lord ang puso nating lahat. Alam ng Diyos yung bawat pintig na ang sinasabi, pagod na ako. Alam ng Diyos yung bawat pintig na ang sinasabi, nahihirapan na ako. Alam ng Diyos yung bawat pintig ng puso ang ibig sabihin parang, kaya ko pa ba to, Lord? That's why God wants us in private time because that is the time that we are able to speak to Him in the same way He is able to speak to us more clearly, more sounds like, okay Lord, eto yung sinasabi mo sa akin. Mas madaling marinig. No? Kaya nga, ini-encourage ko kayo, church, if you are reading your Bible, don't do it on a phone. Kasi ang phone, nagbabasa ka na, eto na si Goliath. May nag-chat. Punta sa message. Eto nga, sa mo ba? Ano may sinasabi ni Goliath? Maya ka na nga. Diba? O kaya yung, yung pinafollow mo sa TikTok, nag-release na ng statement, kung ano man, diba? Nagbabasa ka sa NIV version. That's why when you read your Bible, do it on a physical book. Physical book po tayo, no? Personally, I'd like to share with you, when I read my Bible, ang mga phone ay nasa drawer. Kasi naranasan ko yung kahit walang sound, umilaw. Syempre, ito ng demonyo, umiilaw yung cellphone. So, ikaw nangangatikang, gusto kong kunin, Lord. So, ang Holy Spirit, kukunin mo, magbabasa ka.
kunin ko muna, balikan ka na mamaya. Diba? So ako, naging aral ko na when I read the Bible, ang mga telepono nasa drawer. O kaya nasa ilalim ng unan. Para basa lang, dun ka lang. Ang dali kasing madistract. Eh, nagbabasa ka, tatawag mami mo, Bunso, yung ilaw nakabukas, Lord, patayin mo yung ilaw. Tatayo ka. When I say this, there's so many things that we can be distracted about. When God wants us in private. But be intentional in giving your time to Him. Alam niyo, mag-start kayo 5 minutes, 10 minutes. It's worth it. You will just be surprised as the time na ginawa niyo siya, sinimulan niyo siya, mai-enjoy niyo siya. And there's just this peace that transcends all understanding na parang, bakit ang saya? Bakit ang okay? Ba't ang kalmado? Bakit parang everything is under His control? The Lord will let you feel that. Why? Hindi nga yung magdadamot yun. Ang Lord ang magbibigay sa iyo ng rason para bumalik ka sa time na yun. No? He does not promote people who are only faithful in public, but those who are faithful in private. Pangatlo po, what kind of heart God is looking for? God looks for a heart that is after Him. The greatest difference between David and others was that David had a heart that pursued God. Kung ano man po yung pinagkaiba ng, kasi kung nga sabihin nyo, PM, bakit yung mga ibang anak hindi pumasa? Bakit ganito o ganyan? Naniniwala din ako na that the difference of it is that it's different the way David pursued Christ. Kung babasahin niyo po ang Biblia niyo, later in that scripture, David is described as a man after God's own heart. At wala pong, hindi po ibig sabihin ito that his life was not perfect, but his desire was always to return to God, worship God, and follow God. Kaya po siya napili marahil dahil alam naman ng mga taong kahit naman tayo, hindi naman perfecto buhay natin. But what makes it different is that we intentionally desire the Lord. Hindi na tayo nauusuhan nung absent ako nung last week, ayoko nang mag-church, nahihiya ako. 2005 era pa po yun, ano. Or kaya yung pag hindi nag-church, hanapin, ba't di ka nag-church? Tapos pag hindi ka nag-church, ang isipin, masama ka, hindi ka nag-church. Diba? But of course, church is very important. Fellowship is very important. This is why we have the Hope Church. We worship the Lord together. We are desiring every single day to follow God in everything that we do. Pagka po sinabing a heart after God, ano pong ibig sabihin nito? When we say a heart after God, this means worship Him sincerely. Worship Him Alam niyo, sobrang tinataas ko po ang Panginoon sa buhay ni Zoe. Kasi nung una pong mga linggo natin sa Hope Church, hindi po madaling magpaawit ng walang kahit na ano. Siya ang siya ang lead singer, siya ang drums, pumapalakpak, siya ang second voice. Nung kinakamusta ko siya after, syempre I made sure na every single time, every week, kumusta, okay naman ate, hinihingal lang talaga ako kasi ako nag-exhort, but the Lord is so much in honor of that kind of worship. And then, basta nag-meeting, sige, gawa tayo, music, ganyan. Hanggat wala pang tinatawag ang Lord ng mga pupuk-puk nito, mga gagamit ng mga gitara na to, sige. Pero may gagamitin ng Lord, doon ako sigurado. Dahil ang Diyos, pag nagbigay siya ng isang gawain, hindi niya yung tinatapos ng wala lang. Yung mga tinawag at tayo maa-amaze at na-amaze tayo, parang kagaya nito, di ba? Ngayon, nag-umiikot ang mga in a few weeks time, puffer jacket tayo na dito. Konti na lang po, ipanalangin nyo. Ang update po ay nag-send na po ng drawing ang ating mga gumagawa at ng estimate ng magagastos. Ipanalangin nyo pong patuloy dahil this is the way we worship Christ sincerely. No?
Ulitin ko po, when the Lord leads, He provides. Talagang ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. So, bakit tayo hindi susunod, no? A heart after God, worship Him sincerely. Nabe-bless din ako pag nakikita ko si Jao tsaka si Ken. Mga, mukha po itong mga karakter ng The Chosen. Ano? Mukhang mga taga-Israelites yung mga yan. Pag dumating talaga, andito na si Moses, ahawin na niya ang Hope Church. Nagiging biruan po namin kasi mukhang talaga po silang karakter sa Bible. Ano? Parang pagka ang Hope Church ay nagkaroon ng drama sa Holy Week, alam niyo na sino mga main character. Konting bihis lang yan, ganap na. But then, what I'm trying to say is that I'm very blessed na, at syempre ako po bilang pastor ninyo, talagang umiikot po ako lagi. Tingin-tingin kung sabi ko nga sa kanila, hindi ko alam yan, pero gusto kong matutunan yan. Gusto kong malaman anong ginagawa niyo dyan. Pero nakaka-bless kasi minsan po nagiging biruan namin kung makikita niyo si Ken, isa nagpa-PowerPoint, isa sumasamba sa Panginoon. Kakanta, pipikit, second slide na pindot. Sasamba ulit sa Panginoon. Worship Him sincerely whatever you do. Whatever you touch. Pag dumadating kami dito, linis, punas, walis, basahan, worship Him sincerely. Kayo din po sa inyo, pagising pa lang ng umaga, paghahanda sa sarili, aatin sa church, worship Him sincerely. A heart before or a heart after God is not just about worship Him sincerely. It's about also seek Him daily. Daily. Kanina po nung pre-worship namin, nagtanong ako sa mga Hands of Hope. Sabi ko, what is the condition of their heart? So, isa-isa sumagot, ganyan. So, ako ang sagot ko, searching. And syempre, itong mga to, may pag sabi ko, searching ako kasi parang I feel like hanggang ngayon kasi, nandun pa din ako sa pagpapasikip ng tornilyo ng Panginoon na you are the senior pastor of the Hope Church, you are a pastor. You're not just a teacher at MNB, but you are a pastor. And personally, I feel like there's more God wants me to do. I feel like there is so many things that the Lord wants me to create. No? Sabi ko nga sa kanila, mukhang papasok na naman ako sa era ng fasting kasi talagang nararamdaman ko na ang bilis kasi ng panahon. You know, ang bilis ng araw. Pansin nyo, parang kahapon lang magkakasama tayo. Tapos 1 week na yon, diba? Naka 10K steps lang ako sa isang linggo. Joke lang. Friday, dumami naman ako. Seek Him daily. Hindi lang, mahalaga po, praise God na nandito kayo. Mahalaga na yes, we are coming together in church. But, sa araw-araw na buhay natin, hindi tayo magkakasama. Nasaan ang Diyos doon? When you're driving, talk to God. When your break time happens, when you are having lunch time, thank God. Nung bata tayo, di ba, pag tinanong, ano mo, nagpipray ka ba o bago matulog? Di ba, parang gano'n yung sagot natin lagi. Bago matulog, doon lang nagpipray. Pero nung nag-edad-edad ako, pwede pa lang mag-pray kahit hindi bago matulog. Bago bumangon, pwede. Lord, salamat po, ginising mo ako ngayong umaga nito. Pagpalain niyo po ako, whatever it is na makaka-excel ako ngayong araw na to, whatever it is that will happen for me today, I pray that you will intervene, be with me, make me a blessing, allow me to be blessed as well. In the name of Jesus, pinagkakatiwala ko sa iyo ang araw ko. Amen. Yung dedication ng araw, kasi di ba minsan may mga araw, hindi ko alam na ganito pala yung mangyayari. Grabe kayo na, sobrang traffic. Grabe kanina, ganito, ganyan. God's favor is within us. But the question is, are you activating it same time or same with your faith? Are you activating your faith? No? Dapat pinagagana po natin. Even in the simplest thing, mabiyahe ka, wala pang, Lord, pengi naman kung ano gusto ko sa harap ako sumakay. And it will happen. You know, you will be amazed. And pag nasanay ka sa gano'n, hindi na nga siya sa'yo parang, kalala mo na kasi si Lord, alam mo yung gawa niya. Ma-amaze ka na rin sa mga heavy things that you are praying for. Diba?
Nakita ko kanina around July po kasi pupunta po ako kasama ng isang kaibigan ko sa Bicol at sabi niya kanina, pinaputok na ng Diyos ang Bicol kasi pupunta tayo sa July. Para pagdating doon hindi na pumuputok. Mga pabor na hindi mo alam para sa'yo din pala. Mga pabor na hindi mo naiisip na kakailanganin mo pala. You will just realize it when you seek Him daily. At ang panghuli po, a heart after God is repents quickly when it fails. Don't feel bad when we fail. Alam ng Diyos na magkakamali tayo. At alam ng Diyos kailan yun. Alam ng Diyos kailan ka din magre-repent. No? Whenever we do something bad, sabi ko nga like ko sinasabi sa life group ko, pakiramdam ko, ang pagiging Kristiyano, baka pala ng mukha. Bakit? Kasi nga hindi siya conditional. Hindi siya yung parang may blessing ka dahil naging mabuti ka sa ministry mo, dahil perfect attendance ka, o dahil ganyan, may blessing sa'yo. Hindi ganun ang Diyos mag-isip. Pribilehiyo natin lahat mag-church. Pero hindi ibig sabihin, pag hindi ka nag-church, walang blessing sa'yo, hindi conditional ng Diyos. Yung pagsisimba linggo-linggo, yung pagsasama-sama natin, lahat po ito pribilehiyo natin. To nourish our spiritual life, to know Him more. But the Lord knows more than we know. Yung mamaya nga, hindi mo alam, ang Diyos alam. Bukas, alam mo, hindi, ang Diyos alam. Alam nga ng Diyos kailan tayo mamamatay. Ikaw ba alam mo kailan ka magkakasakit, mamamatay, or kung ano man hindi. A heart after God repents quickly when it fails. Sa pag-uusap po natin this whole month of May sa buhay ni David, makikita natin paano siya nagkamali. But the Lord embraced him still. And I strongly believe ganun din sa atin. Kasi kaya po may mga taong hindi maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dito kasi sa mundo natin, very conditional tayo, di ba? Pag mabait ka sa akin, magiging mabait ako sa'yo. Mabait sa akin yan. Return ko ng pabor. Nilibre ako niyan last time, ako naman. Laging, nagigets nyo? Laging parang give and take. Laging parang, you do me a favor, I'll do you a favor too. Pero bihira kasi sa mundo yung hindi mo ako mahal, pero mahal pa rin kita. Sinaktan mo ako, pero papatawarin pa rin kita. Hindi mo, kinakausap mo ako pag may kailangan ka lang, pero nandito pa din ako pag bibigyan kita. Ang Diyos lang may kaya nun. And we are also blessed if dumating sa point na nabibigay mo yun. Bakit? It is obviously coming from the Lord. It is the right source of love that we can give to other people, even though it hurts. Even though it's something that you feel like hindi nito deserving to, hindi siya nararapat dito, pero bakit ginagawa mo pa din? Because that is a heart after God. Ang Diyos ay magpatawad. Isang maikling definasyon ng Diyos sa Biblia ay ano? Ang Diyos ay pag-ibig. Yes, buhay din naman. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Buhay din naman ang Diyos. Pero ang tinutukoy ko po ay ang Diyos ay pag-ibig. God is love. So yung love na yon hindi siya katulad sa love na naiisip natin. Ang love kasi na naiisip natin sa mundo, pag nilibre ka, pag pinakain ka, pag sinama ka na wala kang binayaran, kung pasin nyo lahat puro pera. No? Diba? Kaya nga even sa kasalanan, bakit nagagawa ng tao? Greed. Ano pa? Poverty, kahirapan. But God is love. God is able to cover it all. God's love is enough to cover everything that you need. Bakit di ko nararanasan? Ang tanong, kinukuha mo ba? Ang Diyos ay pag-ibig at ang buhay niya ay regalo. It is a gift from us that comes through faith, so that no one can boast. Hindi yan, pagka-regalo sa'yo, di ba, bubuksan mo yan. Excited kang buksan, di ba? Ang problema kasi, ang relasyon natin sa Diyos, parang sige, sabihin natin cellphone, bagong cellphone. O sige, yung iba, bagong sasakyan. O sige, yung iba, bagong negosyo. Yung sa umpisa, gigis na gigis ka. Sa cellphone na lang, lahat tayo may cellphone na lang. Kukut-kutin mo yan, magpapakapuyat ka, paano yung settings. Talagang pagpupuyatan mo yan, paano mag-airdrop, paano mag-ganito. Lahat ng functions itatry mo.
Ay, pwede pa lang palitan yung font. Ay, pwede pa lang ganito, ganyan. Tapos, ingat na ingat ka pa dyan. Siyempre, bibili ka pa ng case. Magsha-shopee ka pa. Iba't ibang color pa kukunin mo. Bakit? Ingat na ingat ka. Pag tumagal yan, pag nabagsak, uy, grabe ka nabagsak. Alam mo na, okay lang, tagal na yan. Ganon kabilis. Ang tagal mong pinag-ipunan, binabayaran mo pa, pero pag nabagsak dahil matagal na sa'yo, okay na lang. Hindi tayo dapat ganon kay Lord. Na-receive, alimbawa, ito, LPT na ako. Yes, thank you, Lord. Kahapon kasi, kagabi, nasa National Bookstore kami. Sabi ko sa pinsan ko, grabe, alam mo dati, bumili pa ako ng ganitong hindi pala ako bumili yan. Meron akong friend, binili ako ng libro ng lit. Tapos, siya pa bumili nun para aralin ko nga daw. Ang mahal ng libro na yun, 1.5, ganyan. Tapos, ang sarap tignan ngayon na, I don't need you anymore. License na ako. Pero di ba, pag iniisip ko, nare-return ako dun sa how much time I spent to pray para pumasa ako. Ngayon pumasa na ako. Hanggang ngayon, iniiyak ko sa Panginoon na, Lord, salamat pinasa mo ko. And it's very magical. It's very momentous of my life because I took the exam the day, the time that it's my birthday of my dad. And then parang, ang ganda-ganda nung pangako mo. Ganun pala yung plano mo. Diba? So, bittersweet kasi parang pumasa ako na wala na siya. Pero may part pa din niya kasi I passed like it's his birthday, heavenly birthday, diba? And what is important after knowing all this or a heart after that is we know how to repent quickly. That's why dito po papasok yung napakahalaga ng may discipleship. Napakahalaga ng leadership. Kasi, kanino ka aamin? Kanino ka magre-repent? Kanino ka lalapit? Diba? Minsan may mga tao, meron akong kilala, may lumapit sa akin, ate, gusto ko pong mag-church sana dyan, pero natatakot ako sa mga judgment, kasi karaniwan po ng pinupuntahan ko, na-judge ako, pero paano po, diba? Laging may takot. For all we know, ang mga tao takot pumasok sa simbahan kasi takot mahusgahan. Diba? But, sa Hope Church po, hindi po tayo ganun. In the name of Jesus. No? We are a church that embraces people who need every heart's home. Sa lahat ng kailangan ng tahanan, that's why may Hope Church. We repent quickly when it fails. Kung hindi man quickly na patagal, may babalik at babalikan ka pa rin. Bakit? Pangako ng Diyos yun eh. Diba? Pagka madali tayong umalis or makawala dun sa pangako ng Diyos, it's simply because we forget that God is good. Yung goodness ng Lord natin or yung goodness ng Diyos sa atin nakakulong lang sa pag na-receive mo yung blessing. Nakakulong lang dun sa pag maganda yung nangyari according sa gusto mo. Pero pag hindi na ba mabuti ang Diyos? Pagka na-delay, hindi na ba mabuti ang Diyos? Knowing that God is good is always after knowing Him. Ang tunay pong pagkakaalam at pagkakatuto na ang Diyos ay mabuti ay walang iba kundi sa pagkakakilala kung sino siya. Kasi pag kilala mo siya, kahit anong nangyayari sa buhay mo, madali sa iyong maniwala at kilalanin at atakihin yung nangyayari sa'yo, i-embrace yung nangyayari sa'yo, that this is happening for my good. Lagi pong ganon. Laging ganon. Ang panghuli po, a heart after God is desires God more than success. It's really about desiring God more than your success. More than our success. Sa larangan ng mundo, kahit hindi mo maabot yung pangarap mo, kung kasama mo ang Diyos dyan, successful ka. Bakit? Kung mamatay tayo, yung pangarap mong negosyo, madadala mo ba sa langit yan? Yung pangarap mong lupa na gusto mong mabili, madadala mo ba sa langit yan? Yung pangarap mong townhouse, yung pangarap mong hybrid na car, madadala mo ba sa nangarap ka bukas, anong nangyari today? When the Lord calls us to go home. I mean, what I'm trying to say, church, what is very important is we desire God in everything.
more than the success that we can experience here on earth. Everything is not eternal. The eternal only is God and tayo sa Kanya, our hearts for Him. Because even before David became a king, God already saw his heart and it was directed toward him. Ngayon, ang tanong, babalik ko ulit yung tanong ko sa Hands of Hope, tatanong ko din sa inyo, what is the condition of your heart now? Ano ang kondisyon ng puso mo ngayon? Lagi po nating tandaan that God is not looking for perfection, but for pursuit, a heart that constantly seeks Him. Alam naman ng Diyos na hindi tayo perfecto pero does our heart belongs to Him? Is our heart really for Him? Alam ng Diyos lahat ng yan. At kung magkakaroon naman ng pagkakaiba-iba, yun yung puso natin para sa Kanya. Dito po ako magtatapos. 1 Samuel 16 teaches us the powerful truth. Ano po yung powerful truth na yun? God's choice is never based on outward appearance, but on inward reality. Hindi po nakabase ang Diyos sa panlabas nating lahat, but it's always based in our heart, in our inward reality. David was not the most qualified in the eyes of people. Diba? Ako po, nakakaranas din ng gano'n siya. Miski naman ako eh. Ako? Hindi ako bagay. We might experience judgment from people that we are not qualified. But like David, he was the most aligned with God's heart. Ang pagpipili po ng Diyos ay madalas naka-align sa kung anong puso meron tayo. So, the question for us today is simple, pero malalim. Ano pong tanong sa atin ngayong umaga? What kind of heart does God see in us right now? Anong klaseng puso ang meron tayo para sa Diyos ngayon? Dalangin ko po, lahat tayo, may we be like David, no? A humble heart before God, a faithful heart in small things, and a heart that continually seeks Him. At the end of the day, church, the greatest qualification of God's calling is not your talent. It is not even your appearance. But it is a heart that belongs fully to Him. Puso na para lang kay Kristo. Siya lang. Siya lang at siya lang. Tumayo po tayong lahat. As we come to the end of this message, 1 Samuel chapter 16, we are reminded of the clear truth that God is not looking at outward appearance but to the heart of His people. Kagaya po ni David, he was the chosen one not because he was perfect, but because his heart was right before God. Pag sinabing right before God, anong klaseng puso yun? Humble, faithful, and fully surrendered. May we be like David, mapagkumbaba, tapat, sumusuko sa Panginoon. And this is the exact reason why or what communion invites us to do. Kung papaano si David ay piniling maging mapagkumbaba, tapat, at suko ang buhay sa Diyos. This is exactly what communion invite us to do today. To come before God. Nakapikit po ang lahat. Not based on how good we look on the outside, but based on the condition of our hearts. Hallelujah. The Bible reminds us in 1 Corinthians that when we partake of the bread and the cup,
we are to examine ourselves. Pag ine-examine po natin ang mga puso natin, it's not to perform, it's not to impress, but to respond to God honestly. So today, as we prepare for communion, the question is not about, am I qualified enough? Hindi yun ang tanong. Ang totoong tanong, is my heart right before God? Bago po natin gawin ang communion natin ngayong umaga na to bilang unang linggo po ng buwan na ito, let us take this moment to reflect because God is still looking at that heart today. Hindi lang sa panahon ni David. Even your heart right now, God is searching for it. Sa tuwing nagko-communion po tayo, it is a time for humility. Oh Father God, search every heart right now. You remove every pride in us. We are very reliant to you, Lord. Hayaan niyo pong patuloy kami dumepende sa inyo. Hallelujah. Ang communion din po is panahon ng ating pagre-repent. If there are areas in our lives, disobedience, hidden sin, compromise, today it's the time to return to God sincerely. It is also the time for surrender. Dalangin po natin na hindi lang tayo magmukhang tama sa mga tao, pero maging tama, tapat, banal sa mata ng Diyos. Oh, hallelujah. Jesus, shape every heart right now. Use it for your glory. Shape, move in every heart, Lord, and make it yours. Make it yours, God. Hallelujah. Kung kayo po ay hindi pa napaglilingkuran ng ating mga elements, pwede pong magtaas ng kamay. As we hold the bread and the cup, we are remembering Jesus, the one who gave His life not for the perfect people, but for surrendered hearts. This is not just a ritual, you know? This is our heart response. So today, like David, hindi perfecto, but he is willing. Not impressive, but he surrendered. Not qualified by appearance, but accepted by grace. Parang tayo din yun. And that is why there is in 1 Corinthians 11 verse 24, ang sabi po dito, this is my body, broken for you. Do this in remembrance of me. And this is all about God's healing, restoration, and sacrifice. Lord, salamat po sa iyong katawan. Salamat, Lord, dahil may oras kaming alalahanin ang kabutihan mo. Salamat sa cross. Salamat, Lord, for the gift of second chances. Salamat, Lord, for the gift of life. And we thank you, Lord, for you are remembering us in the moment of your sacrifice for every single one of us here. We remember your goodness and your faithfulness in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ng Diyos. In the same way of 1 Corinthians 11:25, this is the cup, the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. It is about forgiveness, new life, and resurrection power. Lord, salamat po sa iyong dugo. Salamat, Lord, dahil may kagalingan kami dahil sa iyong ginawa. Salamat, Lord, na buhay kang magmuli para sa amin, para sa akin. Salamat sa restoration. Salamat, Lord, sa pag-asa. Salamat, Lord, sa paghilom ng bawat sugat. Salamat sa iyong dugo. Inaalala at kinikilala namin ang kabutihan mo sa iyong ginawa para sa aming lahat.
Sinasamba ka po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Hallelujah. Let's just start worshiping God, thanking God for what He did. Come on, church, let's worship God together. Hallelujah. Hallelujah. Nakapikit po ang lahat. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon as we acknowledge His goodness in our lives, His faithfulness in our lives, His grace in our lives. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, Jesus. We lift you up, Lord. We lift you up in this place. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po natin ulitin ang Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, tanging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging Hallelujah. Thank sa'yo, you, Jesus. We lift you up, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Salamat po. Salamat po. We worship you, Lord. We worship you. Ang buhay namin ay tanging sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. We remember you right now, Lord. We thank you for your goodness. We thank you, Lord, for your life. Salamat po sa buhay na may pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang dinig ng iyong mga anak. You know every hearts. You know every condition of every hearts in this place, Lord. Pagpalain niyo po ang mga anak niyong ito. We speak answered prayer in the name of Jesus. We speak breakthrough in the name of Jesus. Hallelujah. We speak your name. We speak your name, Lord, that every heart's desire in this place will just beat for your glory alone. Hallelujah. Hallelujah. Bless your people, Lord. Bless your people. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you praise. Palakpakan po natin ang Panginoon in Jesus' name. Amen. Malakas po na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. God bless you, church. Thank you, PM. Ano nga ulit yung title natin? The heart that God puts. The heart that God Anong puso yun? God, ano na? The heart God is looking for. So, praise God. Thank you, PM, for your word. So, meron po akong napanood this week. So, share ko rin po sa inyo. Napakagandang kwento na pwede rin po natin i-align sa naging topic natin today. So, short story lang to. Merong dalawang magkaibigan. Nagba-basketball sila. So, basketball. After basketball, yung isang kaibigan, inaya siya na kumain sa bahay ng parents niya. So, dahil nagluto ang kanyang nanay. So, kain silang dalawa. Dahil basketball, pagod, mainit. So, nagpakabusog siya sa bahay ng nanay ng kaibigan niya.
So, evening na, pa-dinner na, uwi na siya sa bahay nila, sa own house niya. Nagulat siya dahil ang nanay niya nagluto din pala. So, syempre, ayaw niyang ma-offend yung nanay niya. So, siya pinilit niyang kumain. Pinilit niya, nakailang subo siya. Nang biglang nagtanong yung nanay niya, kumain ka na sa iba, no? Kumain ka na sa labas, no? So, gusto ko lang, church, din iwan sa inyo itong tanong na to. Sinong bumubusog sa puso mo? Sinong bumubusog sa puso natin? Anong mga bagay yung pinagfocusan natin na nawawalan tayo ng gana sa presensya at sa salita ng Lord? So, hindi po totoo yung we're seeking God eh. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan po ay ang Lord ay laging nandyan. So, ang Lord po ang madalas na nagsisik sa atin. Bakit? Dahil tayo po ay madalas naliligaw. Tayo nga po ay mga tupang ligaw. But praise God sa grasya at sa mercy ng Lord dahil ang tibok po ng puso ng Diyos para sa atin. So, hindi po tayo kinokondemn o ginajudge ng Lord sa tuwing tayo ay naliligaw. Iiwan niya nga ang 9, di ba, para sa iyo, para sa akin. So, nawa, this week po, i-search natin yung heart natin. Allow God to cleanse it. Allow God to search for it. Praise God. So, now, thank you again, PM, for your words. So, for now, we proceeding to our announcement. So, usual naman po, ang Sunday celebration po natin na schedule every Sunday is 10 a.m. to 11:30 a.m. So, for the Hope Builders for Kids, so tayo po 3 buwan na rin nag-cater ng kids. So, please invite your family and friends. Also, your little ones para tayo sila rin makakinig or makaranas ng ganitong klaseng ganitong klaseng activity or pagtitipon. Then for our love offerings and tithes, so we have our QR code here. Posted din po yan sa ating Facebook page. Then meron din po tayong Dropbox for cash donations. And next po natin is for prayer journal and prayer body. So for anyone who has urgent prayer request, lapit lang po kayo kay PM for like pastoral prayer. And also for hindi naman ganun ka-urgent, gusto nyong i-record, gusto nyong ipag-pray ng team namin this week, so you can also write down sa ating prayer journal na nasa Dropbox din po natin. Then, again, stay connected to our Hope family. So, atin pong ikalat ang social media ng Hope para hindi sa fame, hindi rin po sa likes, pero syempre para po sa mga kaluluwang totok online. Kung mga kaluluwang nasa mundo ng online, so matulungan din po natin sila to go back to God. Then again, for our Mother's Day celebration in May 10, so we have we have prepare something for you. So invite nyo rin po yung mga kilala nyong mother. So yung nanay ko, in-invite ko na. So siya nasa listahan na, no? Hindi na mauubusan. So invite your mothers on May 10, next week, next Sunday. So ang love offerings and tithes po natin ay napupunta sa aside po sa pagpapagawa ng church. Mapupunta rin po siya sa ating mission trip sa Baguio on October 28 to 31 na ang target audience po natin doon is home for the aged, for the seniors, and for the kids na ano yung for the kids? Basta for the kids, orphanage, yun, orphanage. So, aside sa donation, syempre, nangihingi rin po kami ng kaunang panalangin nyo sa gagawin nating activity doon on October. Again, bring your tumblers and portable fans para ma-avoid po natin ang init weather. Then, lastly, read your Bible and spend time with your family this Sunday. And yun lamang po. God bless us. Thank you po. Ayan. Thank you, Cathy. So, last week po may nag-donate na po sa atin na kung magto-toilet kayo, meron dyan 2 malaking box. Yun po ay para sa Baguio. So, orphanage po ang target people natin to reach there. Tsaka home for the aged. So, if the Lord is giving you the heart to give for these people, welcome na welcome po ito. And, Happy Mother's Day next week. Excited na po kami sa gagawin ng Lord sa ating Mother's Day celebration.
celebration next week. But before that, tumayo po tayo lahat as we receive the Lord's blessing. Medyo overtime po tayo. Pasensya na po. Sige po, taas po natin ang ating kamay as we receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord bless every heart. The Lord bless you with a clear understanding of your calling. The Lord bless your purpose and you be faithful to it. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen, Amen. God bless you, church. See you next Sunday for our happy Mother's Day celebration. God bless you. Picture taking po tayo dito sa harap. God bless you. And we lift you up. Keep singing, keep